Bagong club team ni Sed Domingo isiniwalat na. Tama nga ang matagal ng haka-haka sa social media. At Creamline coach Sherwin Meneses nagpahiwatig na pala na may something na magaganap involving ang nasabing middle blocker. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Sa wakas, after how many days of speculation, ibinunyag na kung ano ang naghihintay sa Creamline middle blocker na si Sed Domingo. Matatandaang nitong mga nakaraang araw ay siniwalat ng CCS management na i-release na nila ang nasabing player dahil magiging import ito sa ibang bansa. Personal umano itong kahilingan ni Sed at nirirespeto daw ng kupunan ng mga desisyon ng kanilang players para sa ikai-improve ng mga ito. Proud na proud din daw ang management sa narating ng nasabing player at sana daw ay mag-enjoy ito sa kanyang bagong team. At nito lamang linggo, inanunsyo na nga ang new club team ng nasabing middle blocker. Ito ay ang Thai volleyball team na Nakhon Ratchasima na nagkampiyon noong nakaraang season. Kung matatandaan ay dito din naglaro sina Mylene Paat at Dindin Santiago Manabat kaya masasabing sanay na din ang kupunan sa pag-adjust sa Filipino style of play. Hindi nga basta-basta ang team na napuntahan ni Sed dahil dito din naglalaro ang ilang Thai national team players katulad ni outside hitter Onuma Sitirak. Inaasahan na mas magiging lethal pa ang middle ng nasabing kupunan sa pagdating ng isang efficient middle hitter at national team player mula sa Pilipinas. Sinasabi nga na naging daan si Coach Ty Bundit para matupad ang pangarap ni Sed na maging import sa isang volleyball powerhouse country. Naging head coach nga ng team si Bundit ng ilang season at isang ngang advantage na kilala niya ang mga players ng Creamline dahil dito maaari siyang kumuha ng posibleng Asian import. Kung matatandaan nyo ay 11 months ago, naglabas ng report ang Valley News na isa sa Cool Smashers ang posibleng maging foreign guest player sa Thailand dahil kay Bundit. At dumating na nga ang araw na ito at ang 5'9" middle blocker na si Sed Domingo ang napili nila. Thailand has always been one of the famous volleyball countries, and to be part of Nakhon Ratchasima, I know I'll grow more and be able to give back to Philippine volleyball when I get back as a mature and better player. As I take on greater height, I will always remember the stepping stones that Philippine volleyball, most especially Creamline and Rebisco, have allowed me to step on. Dreams would have just been dreams if it weren't because of them. Ayon kay Sed. Bagamat marami ang nabigla sa mga recent happenings sa Creamline, umpisa pa noong umalis si Gia Morado, may tila pahiwatig na pala si Coach Sherwin noon pa tungkol sa magiging latest move ni Domingo. Sa unang game kasi ng CCS versus Choco Mucho, hindi pinaglaro si Sed at ilan pang starters dahil sa iba't ibang rason. Ayon kay Coach Sherwin, may injury pa umano si Kyla Atienza kaya hindi ito ipinasok sa court. Pero pagdating kay Sed, sinabi ng coach na nagpabunot ito ng ngipin at nagpahiwatig na din na may iba pang reason na hindi nila pwedeng ibunyag noong mga oras na iyon. Yung kay Sed naman, galing siya sa bunot ng event. Pero let's see, hindi namin masabi, yun pa lang yung latest. Huwag na natin Kahit pa wala na ang ilang starters ng Creamline, tiwala pa rin ang mga fans na madedepensahan pa rin nito ang kanilang titulo at kakayaning magkampiyon ulit sa All-Filipino Conference. Para naman kay Sed, siguradong marami pa siyang matututunan pagdating sa fast plays at impressive floor defense sa kanyang nalalapit na stint sa Thai V-League. Good luck on your next journey, Sed Domingo! And that's it mga Ka-Valley News! Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.